So, ayun, what's up mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Of course, nagbabalik muli ang inyong lingkod, Birador Pikwa at your service. So, eto na naman tayo mga kababayan sa panibagong topic. Of course, no, susundutan natin yung ating vlog nung nakaraan na kung saan, no, ay parang natauan ata itong si Maharlika. Dahil after ma-joplak, no, ma-soplak, ma-jombag doon sa Beverly Hills, no, ay parang iba na bigla, no? Iba na bigla ang naging ang kanyang statement regarding po dito sa mga kababayan, no? Dito sa ICC at doon sa mga partido na kalyado ng ng mga Duterte, naku po. At dito nga ay nilaglag na ng tuluyan ni Maharlika, okay, ang mga Duterte, okay, sa kanyang live mga kababayan. Ikaw ba naman makarati ka di ba? Di ba? Oh, bumaksa ka ba naman di ba? Majombag ka ng bonggang-bongga sa Beverly Hills, ewan ko na lang kung hindi ka magtino, at parang umaayon nga bigla, no, sa atin ng panahon, ika nga, dahil dito sa pasabog ni Maharlika. Ayan, tawag-tawag na kayo ng mga manonood, no, mga kababayan, para marami makarinig sa ating vlog ngayon, mga kababayan ko. Dahil dito, mga kababayan, ikaw ang bida. Di ba? Ikaw ang bida, si Maharlika ang mabubugbog nila. No, mukhang wala yung jowa talaga to si Maharlika. Sala sa init talaga, sala sa lamig. Ano kayo masasabi ng mga Duterte rito? Ano kayo masasabi ni rito, no? Ni Banat Bay dito? Ay, nako. Ano kaya ang pinasabog ni Maharlika after niya majombag, no? After niya majombag, makarating witik, no, na gano'n, napitik ng bagya, whipping. No, nag-iba ang ihip ng hangin, no, nag-iba ang talas ng dila ni Maharlika, mga kababayan. So, ayan, shoutout sa lahat, no, ng mga manonood natin dyan. Mega love shoutout po sa inyo. At sa mga bagong subscriber natin, oy, happy 30K happy 30K sa atin mga kabirador at mga ka-BBM. Ayan. So maraming salamat and mega love shoutout pala. Of course, kala Boss Mike, ayan, kala Boss Takero, Boss Biyahe ni Koy, Boss BPM, ayan, kala Boss Chris Ulo, Boss Papa Trix, ayan, at Boss Nyolo, ayan, shoutout sa inyong lahat. Okay? At sa lahat ng kasama natin sa mga pro BBM vloggers, pro admin, okay? Shoutout po sa inyo. Hindi natin maisa-isa yan dahil sobrang dami, no? At yan, mga kababayan, kung nais nyong umorder po ng tawag dito, ng Mike Cervera Watch, Cervera Watch, mga kababayan. PM lang po kayo, no? PM lang. Nasa comment section po yung link nung kung paano po kayo makapag-PM at naandyan po ang link ni Boss Mike sa ng inyong lingkod. Okay? Pwede nyong i-PM kahit sino dyan. Okay? Pero mas maganda diretso na kay Boss Mike. No? Okay, bago natin simulan yan, ayan, maraming salamat po sa mga nag-share ng ating ng ating live streaming. Okay? So, na? Marami na ba tayo? Ayan, simulan na ba natin? Okay. So, eto nga mga kababayan, sa kakatapos lang na live streaming ni Maharlika, mga kababayan, after niya maboljak, no? Sa Beverly Hills. After niya matampal-tampal dyan, no? After niya bumulagta dyan, mga kababayan, nag-iba nga ang ihip ng hangin. So, meron tayong pakikinggang video rito, mga kababayan, kung saan marami siyang itinumba, mga kababayan. Marami siyang pinahagingan dito. Marami siyang binoljak dito, mga kababayan.
Okay, kagaya ng pag-balljack sa kanya dahil sa kawalangyaan niya, di ba? Okay, eto po mga kababayan ha. And also we'll talk about other news later. So ngayon mga kababayan, syempre nakita nyo naman na unang-una, nagbida-bida dyan ay si Amy Marcos, di ba? Yung kanyang mga minions, yung kanyang mga trolls, di ba? Nung una niyang punta sa Dahig, ay si Amy na raw ang bringer of hope and change for PRRD. Yun po ay isang malaking fake news at isang malaking kasinungalingan. Then, si Mangga bumalik na naman uli, nag-emote-emote na naman doon. I believe nakikipag-ugnayan siya sa DFA, ng DFA sa embassy natin or maybe sa DFA para sa pag nagkaroon ng interim release ang Pangulong Duterte ay may mga suggestion na doon muna si Pangulong Duterte sa embassy o kung saan man. Actually, din si Cayetano, di ba si Senator Cayetano ay nag-hain din ng resolution na palayain ng Pangulong Duterte na nanawagan, pinipressure ang ICC na mapalaya ang Pangulong Duterte, pero sa totoo lang, mga kababayan, wala pong pwedeng makapagpalaya kay Pangulong Duterte, kundi ang ICC lang. Lahat... yan malinaw. Yan, Mangga. Tinatawag ka na ng Mangga. Kala ko ba? Kaalyado. Cayetano. Sinosoplak na kayo. Di ba? Wala daw makakapagpalaya, okay? Kahit na anong gawin nyo, ay wala makakapagpalaya kay, Digong nyo. Di ba? Mismo kay Maharlika na nanggaling, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, biglang nag-iba yung ihip ng hangin. Pagkatapos maboljak ito sa Beverly Hills, mga kababayan. No? Mamaya may balita pa dyan, no? Tapusin muna natin to dahil may mainit-init pang balita. Kung paano nakompronta to at paano kinompronta rin ng kapulisan itong kumag na to, no, mga kababayan. Well, doon sa sinabi niya, mga kababayan, na wala nang makakapag-parelease kay Digong nyo kung hindi ang ICC. Okay? Di ba sinabi na yan ni Senator Sonny Trillanes, mga kababayan? Kung inyong matatandaan sa kanyang mga interview, ilang beses na sinabi po ng ating mahal na former senator na si Antonio Sonny Trillanes Daport na kung saan ay hindi na nga makakalaya itong si Digong. Okay? At mismo rin kay Maharlika, nagsabi na siya na hindi mapapalaya or walang kakayanan palayain ang si Digong nyo kahit pa ang ating mahal na Pangulo ang mag-request niyan or kahit na ang ating administrasyon ang mag-request sa niyan sa ICC. Wala po, only the ICC has the power. Okay? Malinaw na malinaw yan. Di ba, Maharlika? Parang kakampi na natin si Maharlika. Parang effective yung balljack dito. Ano sa tingin nyo, mga kababayan? No? Parang nag-iiba yung ihip ng hangin ni Maharlika, di ba? Ano kaya masasabi nila Banat Bay dito? Ano kaya masasabi nila rito? Hindi man niya tinutumbok Okay, pinapadaan lang niya. Pero may patama siya kay Sara rito. Kasi alam naman natin, mga kababayan, na si Sara Duterte ay nag-request din ng interim release dito kay Digong nyo. Diba? Sa ICC. Kaya siya pumunta ron. Kaso nga, ang problema, wala. Diba? Wala nangyari. Dahil political na nga lang daw itong ginagawa. Political agenda na lang nila. Ginagamit na lang nila yung pangalan ni Digong. Tama ba, Maharlika? Pakinggan natin si Maharlika. Ngayon, ng mga sinasabi ng mga sorry na lang kung matamaan sila ng mga mura ko, ng mga jutang ginimis. Lahat po yun ay political statement. Meaning, ang politika lamang para pagpapakita na kunyari, ang iba naman totoo, na mahal nila ang Pangulo Duterte, gusto nilang mapalaya, pero lahat po ng mga yun ay
tajotahan. Tajotahan to the highest level. Ano nako, to the highest level, kajuta-jutahan daw, Sara. Aimee, Cayetano. Alam naman natin kung sino yung harap ng harap sa media, mga kababayan, at lagi nagpapa-interview na kesyo, awang-awa sila, no, kay Digong. Okay? Kay Digong nyo. Pero mismong kay, kay pangalan nito, Maharlika na natin naririnig yung katotohanan, mga kababayan, na pampolitical agenda lang yung ginagawa nitong mga ito, 'di ba? Public figure nga sila, 'di ba? So kailangan nila for 2028 election 'yan, mga kababayan. Alam na ni Maharlika yan, 'di ba, Maharlika? Maganda-ganda talaga pag nasasapak yung utak nito ng konti. Di ba? Kayo, ano masasabi nyo dyan, ha? Comment down below. Diba? May mga ano ba dyan? May mga tawag dito? Anti-Duterte ba dyan? Kayo, ano masasabi nyo? Yung mga pro-Duterte dyan, ano masasabi nyo? Na parang, naku, nag-iiba na yung tabas ng dila nito, ha? Parang inaayawan na kayo, ha? Magmula nun, nag-away-away sila, nila Banat Bay, mga kababayan, ha? Mga DD shits. Mukhang paibain na ng paiba yung kwento ng takbo ng kwento ng istorya, no, nitong ICC na ito at ng mga pro-Duterte ayon kay Maharlika. Okay, pakinggan pa natin, no. Maraming sasabihin to, maniwala kayo. Minura na niya kayo, ha. Yeah, I like it. You like it, guys? Sabi ng ICC dito, ng ni Kaufman. Tandaan nyo, si Kaufman ay lawyer ng mga Marcos in the past. Lawyer nila. So, hindi natin alam kung ito ba ay magaling ang depensa ni Kaufman. Kasi alam nyo, sa bawat kaso ng kahit anong kaso, pagalingan niya ng abogado. Kung may hinahin ng abogado mo, medyo mahirapan ka ng bonggang-bongga. Let's talk about updates dito, no? Pa-pads pa si Maricoy. Rinig nyo yan, ha? Medyo mahihirapan daw. 9 hours ago from Spoke Sari Roque. Ang sabi niya dito, updates from The Hague. Urgent defense request to suspend adjudication on the defense request for interim release. Meaning, urgent o agarang pagsuspende ng hatol ng depensa tayo ni Pangulong Duterte yung request niya sa interim release, meaning ay pinapatigil muna. Nire-request muna ni Kaufman na itigil muna. Ang sabi dito, summary highlights, former President Rodrigo Duterte's counsel, Nicolas Kaufman, on July 18 submitted, that was yesterday, an urgent request to the International Criminal Court or ICC to suspend the pre-trial chambers adjudication and the former president's request for interim release. Nag-request si Kaufman na itigil muna yung pagdesisyon o paghatol dito sa interim release ni Pangulong Duterte. At ayon dito, according to the camp of the former president, there was a failure to provide vital information to the defense. So may mga dokumento na kulang pa. So ang nakikita natin dito na baka kasi dahil kulang pa, hindi na naman papaboran yung interim release ng Pangulong Duterte, kaya gustong i-secure o i-ensure Kaufman na kompleto recados ang mga dokumento. So tignan natin. Sabi dito, ayan mga kababayan, unti-unti na naririnig natin, okay, mismo kay Maharlika, mga kababayan, na medyo tagilid talaga itong kinalalagyan or kinasasadlaan ni Digong sa ICC, especially sa interim release, mga kababayan. Alalahanin natin, mga kababayan, ilang kaalyado nila na bansa ang nilapitan. Okay? Ba't hindi sila kinupkup ng Russia? Ba't hindi sila kinupkup ng China? Okay, ba't
kupkupin itong si Digong. Especially, sabi nga ni Sara, sa Australia raw, willing daw sila. Pero nung naglabas ng statement ng Australia, mga kababayan, wala daw katotohanan yun. Di ba? Talagang tama nga si Maharlika, mga kababayan. Ginagamit na lang nila Sara Duterte, nila Mangga, okay? At nito nila Cayetano for, ano yan, Maharlika, for ano? Pakinggan natin. Kahit anong kaso, pagalingan niya ng abogado. Hindi, okay. For ano, for? Sa DFA, ng DFA sa pagpapalaya kay PRRD. Then, let's talk about Pulveron update, Lisa Tanas. And also, we'll talk about other news later. So ngayon, mga kababayan, syempre nakita nyo naman na unang-una, nagbida-bida dyan ay si Amy Marcos, di ba? Yung kanyang mga minions, yung kanyang mga trolls, di ba? Nung una niyang punta sa The Hague, ay si Amy na raw ang bringer of hope and change for PRRD. Yun po isang malaking fake news at isang malaking kasinungalingan. Then, fake news daw kayo, sabi ni Maharlika. Mga DDS. Narinig niyo yun, fake news daw kayo. Fake news. Wag daw kayo magpaniwala kay kay Sandok. Gusto ko yung statement ni Maharlika rito. Saka, guys, no, pansinin niyo si Maharlika, matamlay, mga kababayan. Ayan, tingnan niyo, pansinin niyo, di ba? Matamlay, ba't kaya matamlay? Ba't ka matamlay, Maharlika? Masakit pa ba? Nasakit pa ba yung balljack sa'yo, Maharlika? Yan sinasabi natin, mga kababayan. Minsan talaga, no? Lalo na pagdating sa ibang bansa, mga kababayan, wala ka namang ibang kakampi dyan. At walang ibang kakampi sa'yo dyan kung hindi sarili mo lang. Alam naman natin yon, di ba? Kaya yung sa mga nagsasabi na, ay hindi naman totoo yan, fake news yung binugbog siya doon. Alam nyo, mga kababayan, problema nga ng ibang bansa, especially ng Amerika, yung mga gangster dyan, mga kababayan. Problema nga nila, may mga nagsasapukan sa labas dyan, okay? Na eto namang ibang, kala mo naman talaga, 'di ba? Alam yung ligaw ng lansangan, alam nila yung kalakaran ng lansangan diyan sa Amerika, especially mga kababayan Beverly Hills yan, diyan sa Beverly Hills, mga kababayan, okay? Marami po diyan na nagkakainitan sa mga diskuhan. Maraming nagkakainitan diyan sa kalye. Ito pa kaya kay Maharlika, hindi siya, lalo na, no, mga kababayan, ang balita nga natin, after siyang balljacken doon, mga kababayan, no, malipat muna tayo sa balitang ito, no, after siya ma-balljack doon, mga kababayan, syempre, di ba, may dumating na mga pulis, mga kababayan, may mga dumating na pulis, okay? So, syempre, pagkompronta daw sa kanila, okay, pagkompronta, nagpaliwanag. Itong pamilya Tantongco na, ito kasi may atraso sa amin, sabing ganon, may atraso daw. At, tinanong kung ano yung atraso, at pinakita nga itong video ni Maharlika, mga kababayan, na mismo nasa sasakyan siya. Nagpapakita siya ng mga dokumento. Okay, at tawag dito ng dokumento at ng mga ka-fake newsan niya, okay? At sinabi nga ng pamilya, kapamilya nila yung binabanggit nito ni Maharlika na ginagawa ng fake news yung kanilang kapamilya regarding daw na overdose daw sa pulburon, ganyan. Kaya naman, no, ang sabi nga nila doon ay naimbitahan ito si Maharlika ng kapulisan doon, mga kababayan, para mabigyan ng kaukulang statement, okay? Dito sa issue niya regarding nga doon sa pagsugod sa kanya. Accidentally lang naman talaga mga kababayan, na ano siya, no, na corner siya. Sabi nga ni Looney, 'di ba? Putapeteng na corner. 'Di ba?
Diba? Sabi nga ni Luni, gusto nyo ba makakita ng putapeteng na corner? Eto yon. Si Maharlika po yung mga kababayan. Hindi ko lang alam mga kababayan ha. Hindi lang natin nabalitaan kung kinalaboso ito or maghahampa ng kaso yung pamilya nila doon sa pero for sure yan mga kababayan yan no magre-release po no ng yan ng tawag dito ng kaso, kaukulang kaso kay Maharlika. So abangan natin. Kaya siguro matamlay si Maharlika. Kaya wala pa siya nakukuhang suporta galing kay Sara Duterte, 'di ba? Kala Pulong, kala Baste. Grupo ni Alputera yung mga kababayan. Suportado nila si Alputera. At ito nga si Maharlika, ang balita nga natin, ang nagpopondo na sa kanya ngayon ay si Bongo at si tawag dito, si Nanay ni Kitty, okay, si Hanilet, mga kababayan. At ito si Maharlika na ang panibagong bataan nila. Kasama si Harry Roque, mga kababayan. Dahil ito si Harry Roque, alam naman natin, kaaway na niya sila, sino po? Itong side nila Sara Duterte, no? Itong side nila Bongo, no? Sa kanila Panelo, mga kababayan, no? Di na siya nire-respeto nitong mga to. Sabi nga ni Panelo, uwian na lang niya, 'di ba? Gawin niya, umuwi siya rito at harapin yung kaso niya, no? Kaya ako naniniwala ako mga kababayan, itong kaso na ito na kinaharap, no, ni Harry Roque, habang hindi niya hinaharap ito mga kababayan, kahit matapos ang 2028 election, habang buhay ka na lang ganyan, tago-tago ka na lang, 'di ba? Patalon-talong ka na lang ng bansa. Nako po, Diyos ko marimar, no? Wala nang ito si Harry Roque dahil mga kababayan, wala nang kawala ito dahil sa kanyang katarantaduang pinaggagawa, no? At ito nga, si Maharlika ay patuloy ng banat, no? Dito kay Alputera at sa mga alipores na nila Baste, nila Sara, nila Pulong, okay? Hindi man niya directly, no, binabanggit. Common sense na lang mga kababayan kung sino talaga ang pinatatamaan niya rito ng mga nanggagamit, no, kay Digong, sa pangalan ni Digong. Alam naman natin mga kababayan na si Sara Duterte ay tatakbo sa 2028 election at kailangan niya talaga ng publicity. Kaso ang malala nito mga kababayan, si Maharlika, nilalaglag ang tandem nila ni Amy next year, next election sa 2028 mga kababayan. Malungkot na balita ito, no? Dahil dahil kay Maharlika parang nanganganib na mahati ng husto ang DDS mga kababayan. Mga DD shit? Ano ang masasabi nyo dito? Eto pakinggan nyo yung sinabi ni Maharlika, Si Mangga, bumalik na naman uli. Timot-timot na naman doon. I believe nakikipag-ugnayan siya sa DFA, DFA sa embassy natin or maybe sa DFA para sa pag nagkaroon ng interim release ang Pangulong Duterte ay may mga suggestion na doon muna si Pangulong Duterte sa embassy o kung saan man. Actually, din si Cayetano, di ba si Senator Cayetano ay Cayetano, makinig ka daw. Palayain ng Pangulong Duterte, nananawagan, pinipressure ang ICC na papalaya ang Pangulong Duterte, pero sa totoo lang, mga kababayan, wala pong pwedeng makapagpalaya kay Pangulong Duterte. Narinig nyo yan Wala pong, mga didishit, baka gumawa na naman kayo ng fake news na nakalaya na. Mismo na si Maharlika nagsabi, wala ni sino man makakapagpalaya kay Digong. Meaning to say, doon na mamamatay yun. Okay? Kung hindi ang, Maharlika, pakiulit. Ano yun? Hindi narinig ng mga didishit dito. Or ang ICC. Na papalaya ang Pangulong Duterte, pero sa totoo lang, mga kababayan. Ano yung totoo?
wala pong pwedeng makapagpalaya kay Pangulong Duterte. Naku po. Kundi ang ICC lang. Naku po. Lahat po yun ng mga sinasabi ng mga, well, sorry na lang kung matamaan sila ng mga mura ko, ng mga jutang ginimis. Lahat po yun ay political statement. Political statement. Politika lamang para pagpapakita na kunyari, ang iba naman totoo, na mahal nila ang Pangulong Duterte, gusto nilang mapalaya. Pero lahat po ng mga yun ay kapotahan. Kajuta-jutahan. Kajuta-jutahan pala kayo eh. Amy Cayetano, Sara, sino ba yung mga nagpapa-interview pa dyan? At kuno ay mahal na mahal si Digong. Labas-labas kayo, Robin. Yung mga dyan, nananawagan. Yung mga nag-present ng mga dokumento para sa interim release. Ni Digongyo. Labas kayo dyan. Kachuta-chutahan daw kayo, sabi ni Maharlika. Yung mga nagpapa-interview dyan, kachuta-chutahan daw kayo, sabi ni Maharlika. Naku, grabe na naman Maharlika. Masyado mong sinasaktan yung kalooban nila. Kaya malala pala yung epekto, mga kababayan, na makakompronta ka at ma-imbitahan ka sa presinto at mabolja ka ng bongga-bongga dahil iba ang may isip mo, mga kababayan. Babaliktad talaga utak, no? Syempre, ikaw ba naman, mga kababayan, syempre, ikaw ba naman di sasama loob mo? Binigay mo ng lahat, no? Siniraan mo ng todo ang administrasyon, siniraan mo ng todo ang si PBBM, di ba? Tapos ang ending, no? Nung tumatawag ka dahil na-kompronta ka ng kapulisan sa Beverly Hills, after ka pa majombag, makarati ka ron, walang sumagot. Di ba, kahit sino, mga kababayan, syempre nga naman, maglalabas ako ng hinagpis ko at ilalaglag ko yung mga dapat nang ilaglag. Ganito pala tarantaduhan pala di ba, mga kababayan? Kahit sino naman siguro, mga kababayan. Nanakit na katawan mo, nanakit na pisngi mo, panga mo. Tapos ang ending, mga kababayan, wala ka palang kakampi, di ba? Napakasakit sa loob nga naman. Kaya mo, ate Maharlika, aatehin na kita, huwag kang mag-alala. Ako na ang nakababata mong kapatid. Tawagan mo lang ako, ilaglag mo lang sa akin, no? Magpa-interview ka lang sa akin at ilaglag mo lang kung sino may mga pakana ng mga katarantaduan sa DDS. Ako bala sa iyo, ate. Wala makakaboljak sa iyo, no? Wala makakapagkarate na sa iyo. Okay. Basta sabihin mo lang kung sino yung mga may pakana diyan, ng mga kabalbalan diyan, di ba? Di ba, mga kababayan, it's not too late, Maharlika, it's not too late para umamin ka dun sa mga katarantaduhan pinaggagawa ng mga kasama mo. Total, unti-unti mo rin lang inilalaglag, di ba? PM is the key. No? One call away lang, Di ba? Kaysa naman nabobolja ka, walang tumutulong sa'yo, di ba? Nakakarate yung panga mo dyan. wala sumasaklolo sa'yo, di ba? Kaya masakit, mga kababayan talaga. Kaya ako, naiintindihan ko yung nagpish nito kung bakit, no? Masama ang loob niya at nilalaglag na niya yung mga nanggagamit kay Digong at mga nagpapa-interview. At narinig naman natin sa kanya mismo, kanya mismo yan, mga kababayan. Hindi po natin gawa-gawa yan. Sa kanya mismo nanggaling, wala na si Digongyo. Hindi na po makakalaya si Digongyo dahil may karapatan lang magbigay ng kalayaan ni Digongyo, walang iba, kung hindi po ang ICC lamang. Pero itong mga DD shit, no, na kalyado nila, pinatamaan na mismo, dati pinupuri yan, dati kasama pa ni Maharlika, remember, mga kababayan, si Maharlika po, naandoon sa Canada ba yon? Canada, no?
Australia pala, nag-ano si speech si Sarah sa sila Aimee. Na andun yan, alalahanin nyo. Ngayon, tinitira mga kababayan. Alalahanin nyo. May picture-picturean pa sila ron. Ano nangyari ngayon? Parang effective yung yung flying kick yung tornado punch mga kababayan. Yung tornado punch at yung flying kick at yung tawag dito, yung chop karate, no? Parang effective binira bigla ni Maharlika itong mga kumag na to, no, Maharlika. Kawawa ka naman, no, wala, iniwan ka sa area, mga walang yaya na. Nagkakawalang yaan na nagkakatulong yesa na kasi sila mga kababayan. Ang tanong dito, sasagot ba si Banat Bay sa mga banat niya? Yan ang aabangan natin mga kababayan. At kung ilalabas na ni Banat Bay yung video, nahawak nila na kung saan ay kinumpronta nga ito si Maharlika at Lupaypay. Bumaksak mga kababayan. Okay, abangan natin yan sa mga susunod na kabanata mga kababayan. Maraming salamat po sa mga manonood natin dyan. Shoutout sa inyong lahat, okay? Maraming salamat po at sinamahan nyo na naman ako sa panibagong yugto ng ating live streaming. Okay? At maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikiisa. So ngayon, hanggang dito na lang muna ating puputulin ang ating talakayan ngayong araw na to dahil meron muna tayong lalakarin, importanteng lakad, okay? At abangan nyo po yung upload ko mamaya na kung saan ay sa interview ni Sentry ay marami na naman siyang pinasabog doon at eto na po. Eto na ba yung inaantay natin na kaya ba naghihinay-hinay na si Bato? Kaya ba tahimik sila Sara dahil din ba dito sa ICC warrant na ito? Ayan, abangan nyo mamaya yan sa aking video mga kababayan. Maraming salamat po once again sa mga nanood at sumama sa akin. So kung bago ka pa lang sa aking channel mga kababayan, don't forget to like and share and paki-subscribe na rin ng aking channel. And of course, maraming salamat. Magkita-kita po tayong muli for another video, for another live streaming. Once again, ito po ang inyong lingkod, Birador Pikwa, once again at your service. Mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay po tayong lahat. Thank you so much.